Kaya lumitaw noong 1914 ay minana nila sa mga Ebyonita, hindi kay Kristo at sa mga apostol. Sakali, bukas ng puso, maintindihan nila, nilang inaaniban na reliyon, hindi nagsasabi ng totoo yan. Kami po ay nagbabalik mga kababayan upang ipagpatuloy itong ating very interesting na paksa na Brad Arnel. Ito kasi, itong paksa na ating tinatalakay, isa ito sa pinanghahawakan ng pinanggalingan natin. Kumbaga, ito yung malaking pundasyon nila na dapat nating dibain kasi talaga namang ito'y pinipilit nila Brad Arnel na iligaw ang kanilang mga pinangangasiwan sa pamamagitan nitong aral na ito, Brad Arnel. Oo nga po, kagaya nga po niyang kahapon, kapatid na Cesar, meron na nga tayong isang nabisto, awa ng Diyos, nakita ng ating mga kababayan. Yung tanong nila mali bukod dito, ano pang malaking katangian ng Diyos na wala kay Kristo? Brad Arnel, may naalaala ako dyan Ano po yun? Mayroon silang inililingid na tanong. Ano po? Ginamit natin yung nililingid. Tinanong nila bukod dito, ano pang katangian ng ating Panginoong Diyos na wala sa ating Panginoong Jesucristo. Tinanong nila, sinabi nila na ang Panginoong Diyos, siya lang yung nag-iisang malaking bato, wala nang iba. Sinabi rin nila na siya rin yung Diyos at wala nang iba. Meron pa akong naalala, kagaya nga ng sinasabi ng Brad Cesar, na noon mayroon din pinapakilala ang Panginoong Diyos na bukod doon sa mga katangian yun, nagpakilala rin siya na siya rin lang yung Panginoon. Hindi po ba mababasa rin natin yun sa Biblia? Ay opo, mas maganda basahin po natin yung sinasabi po sa aklat po ng Isayas. Basahin po natin yung sinasabi sa Isayas sa 45. Ito po ang ating mababasa. Ito, sa 6. Ito, dati natin itong pinanlalaban Ito ang sabi, upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kanlunuran na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Napakagandang talata niyan. Kaya nga po, Brad Arnel, yung binasa mong talatang yan, ako at wala ng iba, ang sinasabi ng ang Diyos Ama. Pero diyan sa tanong nila, parang nararamdaman ko kasi na hindi masyado nilang ibinababa ang ating Panginoong Jesucristo. Yung tanong nila, tanong para doon ang ililid nila yung tao para bumaba naman ng ganun na lang kababa ang Panginoong Jesucristo, gawin nilang tao. Ayan, kaya nga po kapatid na Lydia, nandito si kapatid na Soriano at si kapatid na Daniel, awa ng Diyos sa ating muntiring magagawa, maibahagi rin natin yung naintindihan nating itinuro ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Brother Eli, maibahagi natin sa kanila. Kasi nga merong maling pananampalataya Biruin mo ang ating Panginoong Jesucristo, ipinakikilalang bugtong na anak ng Diyos. Sa Biblia, ipinakikilalang Diyos. Ngayon naman, may mga tao namang nagpapakilala na si Kristo ay tao. At para patunayan yan, abay ito nga yung talatang binabasa. Isa lang ang Panginoon, liban sa Kanya, wala nang iba. Kaya lang, ang tanong nga kapatid na Ladi, kailan nga ba ito sinabi? Yun na nga po kapatid, kailan ba sinabi ang na isa'y Panginoon? Ito ngayon, Brad Ladi, napakasarap na suriin nila yan Yung ginagawa natin na comparison dun sa mga sinasabi nila. Katulad noon, sabi nila dyan, kiniklaim nila na wala na raw ibang Diyos liban sa Diyos. Opo. Wala nang ibang malaking bato. Opo. Pero napatunayan natin doon sa pag-aaral natin, sa bagong tipan, nung ipakilala ang Panginoong Jesucristo, tinawag din siya na malaking bato. Opo. At Diyos mismo rin ang nagpakilala na siya ay Diyos. At yun, mababasa natin doon sa Hebreo 1:8. Hindi ba, Brad Ladi? Opo, tama ka po doon kapatid na Cesar. Ganito po ang mababasa natin sa Hebreo sa 1, ang talata po ay 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. At ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Ayun, kapatid na Cesar, napakagandang talata. Kasi nung una, siya rin ang nagsalita, ang Ama rin ang nagsabi, wala akong nakikilalang Diyos liban sa akin. Pero dito naman, siya rin ang nagsabi. Ano ang sabi naman niya? Nang ipakilala niya ang anak, tungkol sa anak, ang Ama nagsasalita, tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, kapatid na Larry. Opo, kaya nga tingnan nyo, gaya ng madalas natin sabihin, si Radeli, tinuturo niya, maging maliksi ang isip natin, kailan ba sinabi nung, ako lang,
Alin lang nauna, yung sinabi niya, ako lang, o itong sinabi niya ano, ikaw ay Diyos. Ano sabi diyan sa binasa niya, Brad Ladi? Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Aba, ipinakilala pala ng Ama na yung kanyang anak o Diyos ay magpakailanman. Okay, paano po ngayon yan, Brad Arnel? So yung sinasabi nilang yan, paano nila panindigan yan, Brad Cesar? Eh yun nga eh, ito ngang talatang ito, dapat doon natin sila hinihikayat eh. Tama yun nung una. Walang pagtatalo ron. Kasi hindi nga pinakikilala yung hindi pa pinakikilala yung anak. Pero nung dumating ang kapanahunan, nang ipakilala na yung anak, aba, nung una iisa lang ang bato, walang ibang malaking bato. Nung una, siya lang ang Diyos. Wala siyang nakikilalang iba. Pero siya rin naman ang nagpakilala. Dapat ba nating tanggapin na ang sabi ng Ama, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Nakakatawa naman. Gusto ko susugo yung sinasabi. Dito ang nagpapakilalang ang Panginoong Hesukristo ay ang Ama. Bakit nila tinututulan ito? Ang Diyos na mismo nagsabi na yung anak niya Diyos. Kaya yung ng mga nagtuturong yan na talaga si Kristo ay tao, kapusungan yan eh. Oo, at saka Brad Ladi, pinakilala ng ating Panginoong Diyos noong una, ako lang ang bato, wala nang iba. Opo. At sinabi niya rin, ako lang ang Diyos at wala nang iba. Eh sinabi niya rin, ako lang ang Panginoon at wala nang iba. Eh nung bandang huli may pinakilala rin siyang Panginoon. Opo. Hindi naman nila matatanggihan yan, hindi ba Brad Arnel? Pwede natin mabasa yon. Oo, mas maganda. Alam mo, Brad Arnel, siguro mas maganda kasi napakaganda ng talakayan yan eh. Umiinit eh. Mas maganda. Ituloy natin mamaya. Hintayin ninyo mga kababayan. Abangan ninyo at napakasarap nito. Meron ba siyang ipinakilalang ibang Panginoon? Pagkatapos ng panahon ng ating Panginoon sa Kristo, subaybayan ninyo. Samantala, dalangin namin lagi sa Diyos Ama, kayo'y makapiling sa tunay na iglesia, loobing nawa sa awa at tulong niya, sa bayang banal tayo'y magkasama. Kami mga ex na Araw, isa lang ang Diyos. Isa lang ang malaking bato. Isa lang ang Panginoon. Opo. Pero nung dumating yung kapanahunan na ipinakilala ang ating Panginoong Hesukristo, ipinakilala ang kanyang anak, tinawag niyang bato. Tinawag niyang Panginoon. Opo. At higit sa lahat, tinawag niyang Diyos. Ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Napakalaki ng kaugnayan ng panahon sa mga salita ng Diyos. At yan lagi sinasabi ni Brother Elect,